Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. FA po mismo. Mama, Ito po. baby hay? Po. Ate baby hay? Meron ako dito Mama, na. ate baby hay? Hi. Mama, ate baby hay? Opo. Oh, I want to be. Hi mga kay-mami! For today's video, ang tatalakayin po natin ngayon is kung paano kumuha ng passport ng iyong mga anak. Tada! Passport na po ba ang mga anak nyo? Kung wala pa, ang video na to ay para po sa inyo. Magtatanong ka, aanhin ko naman ng passport, hindi naman kami pupunta sa ibang bansa. Or, kailangan ba kumuha talaga ako ng passport para sa anak ko? Ano sa tingin mo? Siguro ko ka, mami, kaya hindi ka kumukuha ng passport ng anak mo kasi hindi mo pa alam ang kahalagahan ng pagkuha ng passport ng mas maaga kesa mag-antay pa tayo na kumuha na mas matanda or ang anak natin na tumanda para siya mismo ang kumuha ng passport niya. O di ba? Kung ngayon pa lang, alam mo na po ang kahalagahan ng pagkuha ng passport, siguro ko pupunta na kayo kaagad ngayon sa DFA para kumuha ng passport. Yung passport po, hindi lang naman siya ginagamit pag pupunta tayo sa ibang bansa. Though, yun talaga ang pinaka-importansya ng passport sa atin. Pero alam niyo din ba na ang passport serve as our identification card? Kukuha po tayo, magtatransact po tayo sa banks, kukuha tayo ng mga remittances, and ibang mga government, ano ba tawag dun? Assistance, kailangan, di ba pag kukuha tayo ng mga government assistance, kailangan natin ng IDs. Ang passport serve as our primary ID. Yun po yung kahalagahan ng passport. So, kung alam nyo po, ngayon pa lang na mas mabilis kumuha ng passport sa bata kesa sa matanda, for sure, kung ngayon pa lang na maliit yung anak nyo, kukuha na po kayo ng passport. Hindi nyo na po aantayin na maging 18 years old pa or nagtatrabaho na ang anak nyo bago po kayo mag-apply ng passport. Paano ko po nasabi na mas madali po? Malamang nagawa ko na po. Ito po yung passport ng anak ko. Papakita ko po sa inyo para po baka sabihin nyo, nag-ano lang ako, ito lang yung pinapakita ko, puro ganito yung passport, yung front ng passport. Ito po yung anak ko. See? 2 years old pa lang po ang anak ko nung kinuhanan ko ng passport. Bakit ko po kinuhanan? Kasi po, alam ko po na mas mabilis po kumuha ng passport sa bata po pagkukuha po nung matanda. Based on my experience nung kumuha ako ng passport, I am 20-something years old. Nung kumuha ko ng passport, matanda na po ako at ang dami pong requires. Relate po kayo dyan kasi bukod sa may appointment, ang hirap-hirap po kumuha ng appointment. Meron pa po ng mga series of IDs. Isa pa pong advantages pag kinuhanan nyo po yung anak nyo ng passport na maliit pa siya or bata pa po siya, pag lumaki po siya or matanda na po siya,
hindi niya na po kailangan mag-provide ng ibang mga requirements. Pag expired na yung passport, renew na lang po yung gagawin niya. Yun po, mas mabilis po yun kesa mag-apply ka ng bagong passport. Ano-ano po ba ang proseso sa pagkuha ng passport? Bibigay ko po sa inyo yung proseso po ng pagkuha ng passport. So pinakauna po talaga is magkukuha po kayo or mag-online appointment po kayo. Pero since ang pinag-uusapan po natin ay para po sa mga bata, hindi na po natin kailangan ng online appointment. Yes! Ang advantage sa pagkuha ng passport, pag maliit pa ang bata is wala na po tayong online appointment dahil kasama na po sila sa priority. Yes! Ayon po sa Courtesy Lane eligibility, ang bata ages 7 below ay hindi na po kailangan pumila or kumuha ng online appointment. Yun po. Okay. Pag may online appointment po tayo, pero for sure, bago ka makakuha ng online appointment, kailangan mo munang mag-abang hanggang madaling araw para makakuha ng slots. Yes! Na-try ko po yan nung pag-renew ko po ng passport ko. Ang hirap-hirap po ngayon manghirap-hirap po makakuha ng appointment. Kaya mga mamshi, mga mami, ngayon pa lang po, kuhanan nyo na po ng passport ang anak nyo habang maliit pa po sila. Okay. Ang second po is yung pagpunta nyo na po doon sa sa DFA, meron po doon ng, di ba pag nagkuha po kayo ng appointment, online appointment, may time po yan. So, by time po yung batch doon sa DFA. So, pagpunta nyo po doon, first po na steps is checking of requirements. Yes. So, yun. Magtatanong kayo kung ano yung mga requirements pagkukuha ng passport sa mga bata. Alam mo ba na birth certificate lang ang kailangan para makakuha ka ng passport ng anak mo? Yes! Yan po yung isa pang importance ng pagkuha ng passport ng mga bata. Importance ba or let's say madali? Yes po, madali pong kumuha ng passport ng mga bata basta meron po tayo ng birth certificate na galing sa PSA. So, kung pupunta po kayo doon, tapos hindi naman, yung purpose nyo lang po ng pagpunta nyo doon is para po kumuha ng passport ng bata, make sure po na kayo na parents, meron po kayo ng ID. O kaya, dalhin nyo din po yung passport nyo. Okay po, maliwanag. Maliwanag tayo doon. Kailangan lang po natin is birth certificate ni baby. Yes. Okay. After checking ng requirements, pasok agad. Processing na po tayo ng mga requirements. Yes. Second step po yan. Ang pangatlong steps po is payment na po tayo, mga mommy. Okay, sa payment po, magpipili po kayo doon kung gusto nyo po ng mabilisan or kung makakapag-antay po kayo ng hanggang 1 buwan po. Ako po, yung pinili ko po kasi hindi ko naman po kailangan ng passport sa mabilisan. Yung nag-antay po ako ng 1 buwan. Okay po. Okay. So, bigay ko po sa inyo ngayon kung magkano na po yung payment. Ito po, yung payment para sa passport. Okay po? Okay. Sige. Ang
Next step naman po doon is, after mo magbayad, mag-aantay ka na po para sa picture taking. Yes! And ako noon, nahihirapan ako noon sa picture taking kay Sam. Yun din po, yun lang din yung mahirap kasi yung mga bata, pag nandun na sa ang hirap-hirap po picturean. Yun lang, siguro ko sa process na yun, dun lang ako pinaka nahirapan, yung magpa-picture po tayo kay Sam. Kaya, tingnan nyo naman po ang kanyang picture dito. Tingnan nyo. O, diba? Pak. So, yun lang po. After po nun, tapos na po. Ang bilis lang po nun, promise. Mabilis lang po talaga. Pero actually, dahil nung pagpunta ko po nun, hindi naman po kasama si Sam dun sa appointment, sa online appointment ko. Kagaya din nung una, nung sa video, nag-start lang talaga siya sa patanong-tanong. Pumunta lang po talaga ako nun, pero dala ko na po yung birth certificate ni Sam that time. Pero nagtanong pa rin ako kung kasama talaga sa priority lane. Saka nag-research na rin ako. And yun nga, na-found out ko po na kasama talaga sa priority lane yung mga bata. And yun nga po. So, dahil hindi po siya kasama dun sa online appointment ko, 'di ba pag online appointment kasi natin is magbabayad po tayo and kasama po dun yung delivery charge. So, hindi po siya dun kasama sa i-deliver. So, magkahiwalay po yung sa akin tapos sa kanya para i-deliver po sa bahay. So, after po dun sa since hindi ko pa siya nababayaran, dun mismo sa DFA, meron dun ng, I'm not sure kung anong yun, delivery services siya, pero meron na siya dun. Tapos, ibibigay mo lang sa kanya yung, parang LBC ata yun. Oo nga, LBC yun. Tapos, susulatan mo lang yun dun yung bibigay mo sa kanya yung resibo, yung resibo na, or claiming stub, para sila na yung mag-claim dun sa branch mismo, nung passport, tapos sila na mismo yung magdi-deliver sa inyo. So, dun, magbabayad ka lang dun, kung magkano. I will check kung magkano po yung binayaran namin that time. Tapos, susulat mo lang po dun kung anong address, yung pangalan nyo po, para po sa yung contact number, and sila na po ang bahala mag-process nun sa pagdi-deliver. Tapos, magkatay ka na lang sa bahay. Yun lang po. O, diba? Dali-dali lang naman. So, ano pa inaantay natin, mga mami? Saka, it's our way of saying God, may passport na po kami. Kailangan na lang po namin ng ticket, ng pang-travel. Diba? That's one way to manifest. O, diba? O, kaya nga, ngayon pa lang kumuha na kami ng passport kasi pag 7 years old si Sam, yun, magpapa-Disneyland kami. Dream po namin yun. Tapos pinagpipray po namin yan. Yes. Kasama po yun sa affirmation namin araw-araw. Yun lamang po. Sana po nakatulong sa inyo. Kung may mga question pa po kayo, wag pong mag-atubiling mag-comment. Nasa comment section po, pwede po. Sasagutin ko po yun or kaya o kung may dapat pa po akong ayusin sa video na to, I will po. Gagawin ko po yun. Yes po. Maraming salamat po. Sana po makatulong po sa inyo. Bigay ko din po yung mga link. Opo. Yung link po sa online appointment. Tapos yung link ng mga requirements. Yes. Bibigay ko po yun sa inyo lahat. Para po hindi nyo na po kailangan mag-search. Mag-click na lang po kayo sa link. Okay po? Don't forget po to subscribe. Malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat po. God bless.